Sino nga ba ang mag-aakala na after na pumanaw ang superstar na si Nora Honor at nakita natin kung paano malungkot at masaktan ang kanyang mga anak sa kanyang pagpanaw, ay hindi nga ina-expect na ganito ang mangyayari ngayon sa kanila. Matapos ang damayan sa isa't isa para sa kanila nga pong pangungulilang puso, ay hindi na nga po maitatanggi ang ngayon ay war between Matet, Lotlot, and Ian De Leon. Anyway, ang lahat ay nag-ugat dahil lamang sa isang foundation na gustong itayo ni na Lotlot at ng kanyang mga kapatid, Matet, Kiko, and Ken. Dahil nga si Ian ang biological na anak, ay kinakailangan nilang hingin siyempre ang ayuda nito na silang lima ay magkasundo sa nasabing foundation na magbibigay ng rights sa lahat ng kanta, photo, o ano pa mang naaayon o connected kay superstar Nora Honor. Ito'y para maproteksyonan ang lahat ng legasiya ng superstar. Ang foundation, siyempre, ay isang bagay na pwedeng tumulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan dahil ito ang legacy ng kanilang ina. Ito ang suggestion ni Lotlot after na pagkalibing ni Nora. Pero ang sagot nga daw ni Ian dito ay hindi pa siya ready until na mag-post si Ian De Leon, at dito na nga ay nalaman nila na nagtayo na ito ng one-person foundation or one-person corporation na ibig sabihin ay si Ian lamang at hindi kasama dito ang kanyang mga kapatid. Tila dito na nga nag-start na masaktan si Lotlot De Leon sa ginawa ni Ian, at ito na nga ang kanyang inexplain kamakailan lamang sa isang press conference, at sinabi niya nga na sana daw ay huwag magsisinungaling itong si Ian na hindi siya in-inform dahil hindi sila pwedeng magdesisyon na hindi magkakaroon ng lahat-lahat ng desisyon nilang magkakapatid. Pero si Ian nga daw ang ayaw pumayag until nagulat sila na nagtatag na nga ito ng one-person corporation. Sa nasabi namang pahayag kamakailan lamang sa social media ni Ian, ipinaliwanag niya na noon pa raw ay nagmamadali ang kanyang mga kapatid na magtayo dahil baka daw maunahan, etc. etc. Paliwanag ni Lotlot, ginawa nila iyon dahil alam nilang marami ang gumagawa ng walang paalam, kaya naman gusto nilang gawin agad-agad. Pero hindi nila ina-expect na iba ang naging parang isipan dito ni Ian De Leon. Dahil dito, na post sa social media si Matet De Leon, at dito nga ay kinakanta niya ang kanta ng Dabmash ng Banal na Aso at Santong Kabayo. At sa isang post din ay hindi na nakapagpigil itong si Matet na sagutin ng isang netizen. Narito ang kanyang sinabi. Sabi kasi ng netizen na ito, sa akin lang naman, tama na, sana ma-resolve privately. Say ni Matet, kami ba ang GAGO o ang mga tao? Nananahimik kami, manang-mana, nakakasuka na. Wala kaming ire-resolve, ayokong mag-resolve. Manahimik na lang mga kupal, nagko-comment na akala alam lahat. Okay na yon, wala akong pakialam kay Ian. Ang tanong ay ano kaya magiging sagot dito ni Ian at hanggang kailan ang sigalot na ito? Magkakaayos pa ba ang magkakapatid? Lalo na at ibinahagi pa ni Ian De Leon ang kwento ng unang dumating si Matet sa kanila na baby pa to, ay isa siya sa nag-alaga at nagpalit pa ng lampen sa nasabi nga pong bunsong kapatid na babae. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.